Nobyembre 7, 2001. Isang tahimik na gabi sa Green Hills, ngunit balot ng tensyon ng hangin. Si Nida Blanca, isang sikat na aktres na minahal ng sambayanan, ay natagpuang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng isang gusali. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa, malinaw na tanda na ito'y sinaktan bago tuluyang bawian ng buhay. Agad na yumanig ang balita sa buong bansa at kasabay nito ang mga tanong na hindi agad nasagot. Si Rod Strunk, ang asawa ni Nida, ang naging pangunahing suspek. Bagamat itinatanggi nito ang akusasyon, marami ang nagduda. Napag-alaman mula sa investigasyon na tila may alitan ang mag-asawa dahil sa usapin ng pera. Sinasabing si Rod ay may malalaking pagkakautang at tila may galit sa aktres dahil hindi napagbigyan ang hinihinging malaking halaga. Matapos ang libing ni Nida, nagsimulang kumalat ang mga ulat ng kababalaghan. Isang tagapamahala ng parking lot ang nagsabing gabi-gabi niyang nararamdaman ang malamig na hangin na bumabalot sa lugar kung saan natagpuan ang aktres. Minsan, tila may naririnig siyang boses ng isang babae na pabulong na nagsasabing, "Hustisya." Isang taxi driver naman ang nagkwento na may sumakay sa kanyang taxi isang madaling araw, isang babaeng nakasuot ng puti. Hindi niya agad matukoy kung sino ito, ngunit pamilyar sa kanya ang mukha. Nang marating ang patutunguhan sa Green Hills, tumingin siya sa rear view mirror upang tingnan ng pasahero, ngunit laking gulat niya nang makita niyang wala ng laman ang likuran ng taxi. Bigla niyang naalala, si Nida Blanca ang nakita niya. Ang mga ganitong kwento ay naging usap-usapan sa publiko, ngunit mas nakakakilabot ang mga pangyayari sa Amerika kung saan nagtago si Rod Strunk. Matapos siyang idawit sa kaso, tumakas si Rod Strunk patungo sa Amerika. Akala niya'y makakawala siya sa anino ng krimen, ngunit tila sinusundan siya ng kanyang konsensya. Ayon sa mga kapitbahay, isang araw ay narinig nilang sumisigaw si Rod sa loob ng kanyang bahay. "Tama na, tigilan mo na ako," paulit-ulit niyang sinasabi, ngunit wala naman siyang kasama. Ilang buwan ang lumipas, natagpuan si Rod na tumalon mula sa ikatlong palapag ng isang motel. Ang kanyang pagkamatay ay idineklara bilang pagpapakamatay, ngunit marami ang naniniwala na may mas malalim na dahilan sa likod nito. Isang caretaker ng motel ang nagkwento na noong gabing iyon, nakita niyang tila may aninong sumusunod kay Rod. Isang babae na nakasuot ng puti at may malamig na ekspresyon. Hanggang sa kasalukuyan, marami ang naniniwalang hindi pa natatahimik ang kaluluwa ni Nida Blanca. Isang paranormal investigator ang bumisita sa parking lot sa Green Hills upang subukang alamin kung naroon pa ang presensya ng aktres. Sa tulong ng isang spirit box, nakatanggap sila ng malinaw na boses. "Rod, kasalanan mo. Sa Amerika, ang bahay na dating tinitirhan ni Rod ay iniwasan na ng mga bagong may-ari. Gabi-gabi raw silang nakakaramdam ng malamig na hangin at naririnig ang tunog ng mga yabag kahit walang tao." Isang residente ang nagsabing nakita niyang may anino ng isang babae sa kanyang bintana. Nakaputi, tahimik, ngunit tila may hinanakit. "Nasaan ang hustisya ko?" Ang mga kwentong ito ay patuloy na nagbibigay ng takot, ngunit nagsisilbing paalala rin na ang hustisya para kay Nida ay tila nananatiling mailap. Hanggang hindi nalulutas ang kaso, nananatili ang presensya niya sa pagitan ng mundo ng buhay at patay.